Hello, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Welcome po muli sa aming bookstore dito sa Karohatan, Valenzuela City. Kami po muli ay kumakatok sa inyong mga tahanan. Kumakatok talaga, no? Kami po muli ay makakasama nyo sa inyong hapon na, hindi naman hapunan, ngayong hapon. Yan, di ba, Ate Ri? Oo, actually sabi nga 4 o'clock habit pero wala na yung 4:30 na po. Full pa rin naman. Oo. So yun, muli po, magandang hapon po sa inyong lahat at kumatok na po si Yasmin. Pasok na po kami. Pasok na po kami sa hapon na to. Yan. Sige po. Inaanyayahan po namin ang lahat na makisalo sa ating sa ating balitaktakan. Hindi naman kami balitaktakan. Kundi mag-share lang kami ng ilang mga books na available dito sa CLC bookstores. Ayan, sa aming mga bookstores at sa aming mga kapartners sa ministry. Ayan. Pero bago yan, mag-hello muna tayo sa ating mga kapastoran. Yan, itong month ng October ay Pastors Appreciation Month. So, kayo po ba? Nabati nyo na po ba or na-appreciate nyo na po ba ang inyong mga pastor? Hindi ko nakita yung pastor namin ng linggo eh. Oh, Pastor Chito pa lang. Yan. Pastor Chito. Yan. Yan, isama muna natin mga pastor na batiin. Hindi sa susunod na pag nakita ulit kami. Hindi dito. Yan, para mapanood nila, diba? Pastor Per, nanonood ka po ba, Pastor Per? Yan. Mm. Hello po sa aming mga butihin, guwapo, at lingkod ng Panginoon. Yan. Si Pastor Per, Gadon, Pastor Chito Hermersada, hihingal ako. Si Pastor Loli, si Pastor Jack Sena. Yan. Magandang Yan, hapon po. From Yours church? truly, Ria, ang maganda pong member at ang May church yung tinatanong ko. ayoko muna, mamaya na. Oo. Meron pa ako nakalimutan si Pastor Nakalagot Dennis. ka, Ayan. Ng Candelaria, si Pastor, sakto eh. Yun na. Ng Sambales naman, sa Bulacan yan, ng COCN. Yan. So, Crossover Christian Ministry. So, yan po. Happy Pastors Appreciation Month po. Ngayon. Ayan. Sa amin din, hi sa aming mga pastors, Pastor John Vestan, Pastor Joseph Nilo, Pastor PJ, and Pastor Rico. Sama na rin natin yung pastor nila, Jack. No? Isa amin po from Karohatan Milestone Bible Church. Sila Jack naman, isa namin kasama sa CLC from Solid Rock dito sa Malanday, si Pastor Benjamin Vestan. Ay pala si Yun Pastor yun. Rio Agapay. Baka sakali lang nanonood siya, no? So, yun po. Sa lahat. And then, sa amin pong mga, syempre, mga VIP. Yes, sa lahat ng Member. mga VIP pastors. Yan po ang mga very important pastors ng CLC. Happy Pastors Month po. Yan, kanina nag-drop by din si Pastora Flora. Hello po sa inyo. And then sa ating mga board of directors, no? Mga pastors din sila. Hello po kay Pastor Roy Luciani, kay Pastor Efren Camporaso, kay Pastor... Kaya mo yan. Sige, nakalimutan niyo iba. Pastor Yeah, kanina Jun- nabanggit na natin si Sir Pastor Jun Jun Bistan. Bistan at saka si Pastor Sagada. Ano yung first name ni Pastor Sagada? Florante, yan. Naisip ko na pero nasa isip ko Florence. At least malapit yan. Pastor Sagada, Pastor Florante Sagada. Yun to yung ating mga butihing mga board members na gumagabay sa amin dito sa CLC. Si Pastor Ray pala kanina nandito din, nag-drop by. Bumili rin siya ng books, no? Yung pina-reserve niya, nag-iba siya ng nag-iba siya ng book, no? So, yung pina-reserve niya, hindi na iyon. Dahil sabi niya, mas maganda daw mag-drop by kaysa doon sa picture lang. So, Yan. Pastor Erich Cortez,
And then Pastor Joe Floresta, yan, isa po sa mga authors natin yan. Si Pastor Borse. Mhm. Yan. So, sino pa ba? Huwag magagalit po yung iba, ha? To all pastors. Sa lahat po Yan. ng mga pastors natin dyan na talaga namang binibigay nila yung kanilang buhay at panahon sa mga iglesia na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. So kulang po yung pasasalamat na binibigay namin sa inyo. Pero alam namin na ang buhay nyo ay pagpapala sa amin at alam namin na patuloy na pagpapalain din kayo ng Panginoon kasama ng inyong buong sangka. Kaya yan, sige. So ngayon po, ang feature namin ay isang magaling na author din and pastor. Yan, mula sa Bayong Dagat. Wala si Bayong Dagat. Pero itong mga books natin ay nilocalize na po natin para nang sa ganun mas ma-afford natin ang mas mababang presyo. So yan, so kung nakikita niyo po ilang mga series books, ilang mga books ni Josh McDowell. No? Although meron siyang co-authors dito, yung iba, ang co-authors niya, yung anak niya, si Sean McDowell. Then yung iba, meron din siyang mga co-author. So ito po yung i-feature namin ngayon. Although si Josh McDowell nakasulat na po ng 150, more than 150 books. Pero ito lang po i-feature namin kasi siya din po yung marami. Ayan, so si Josh or Jocelyn McDowell ay isa po siyang evangelical apologist and isa rin po siyang evangelist. So, nakakatuwa po yung buhay ni Josh. Parang ano lang yun, parang kabarkada lang ni Josh. Kami masabi ko si Josh Cluban. Ayan, si Pastor Josh. Na kung saan nagsimula siya talaga skeptic siya, no? Pagdating sa Christianity. Pero nakakatuwa kasi na-challenge siya nung isang grupo ng mga Christians. Challenge siya. And in-accept naman niya. Ito yung nangalat siya ng mga ebidensya. No? Hindi para maging confident siya sa faith niya, kundi para i-disapprove yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero dahil sa kanyang pangangalap ng mga evidences, siya mismo ay naniwala. At ngayon nga ay masasaksihan natin yung ilang mga aklat niya na makakatulong din po sa atin. Yan, sige, simulan mo, Ate Ri. Ikaw na muna. Biglang tinuro sa akin. Tinuro ka sa kanya. Okay. Ano bang gusto mong i-feature lahat yan? Pili ka lang. Kasi makamit. Sige. Tulad ko na nabanggit ni Jasmine, nakita niyo naman po sa inyong harapan, ano, yung mga book po ni Josh McDowell. Pero ito po, maganda po ito eh. Why True Love Waits. Wow! Wow nga ba? Wow nga ba? Wow nga ba? Oo. Actually, maganda kasi, di ba? Sa ano pa lang, sa title pa lang, very interesting na, no? So, Why True Love Waits. Especially sa mga ano, no? Mga teens, mga young adults, yan. So, lalo na, di ba? Kung may mga anak kayo na, dalaga, at binata. So, mahalaga po na, kahit paano mai-ano to sa kanila, tawag dito, ma-inform din, or maituro din po sa kanila. Kasi, syempre, ngayon, di ba, kung makikita nyo, kabataan pa lang, at the age of 15, ngayon, pabataan. Elementary pa lang. Pabataan na ng pabataan ngayon yung mga yung mga nagkakaroon ng baby, di ba? So, masyadong na ngayon, nakaka-alarm, no? Kasi makikita mo na lang sa sa paligid, di ba? May makikita ka, buntis na pala, gano'n, di ba? Makikita mo, parang wala pa siya doon sa sa right age na masasabi, no? Bakit nagkakaroon ng mga ganong instances? Pero ganun pa man, maganda to kasi kung makikita niyo po itong Why True Love Waits, no? Nandito po yung tinuturo po dito yung crisis of
premarital sex. Mhm. So, maganda po na ang nandito sa loob, no? Kung makikita niyo po, no? May mga nakaano sila dito na, ang tawag ba dito? Chart, no? Mhm. And at the same time, may, ang tawag doon, yung nagkaroon sila ng survey regarding sa sa mga unwanted, no? Na, Pregnancies? oo, pregnancies. So, nakakalungkot kasi, ang taas ng percentage na naandi dito. And talaga na nakakaalam. Kaya nang sabi ko, naku, anak ko kaya. Di ba? Biglang anak ka agad di ba? So mahalaga na kahit paano, nai-introduce na pala sa kanila kahit paano yung mga ganitong issues, no? So mahalaga pala yun. Kasi at least nagkakaroon sila ng idea ng kung bakit hindi at kung ano yung dapat gawin, di ba? So mahalaga yun eh. According po dito sa aking sa aking bookmark, maganda daw po na nakalagay po dito may 11 principles for good communication between yung children sa kayong parents, no? Mhm. Kasi mahalaga yun eh. Mahalaga yung nakakamusta mo yung yung anak mo, ano yung number 1 niya, sabi, work at eat, ano pa, give a response to show you're listening, diba? So, mahalaga yun, diba, na yung communication Meron mo. open communication. Oo, mahalaga yung Minsan open kasi parang communication eh. minsan pagka-parent ka, tapos i-deal mo yung anak mo, minsan nahihiya sila, lalo pagdating sa mga relationship, Oo. no? At the same time, yung mga anak din, no? Hindi naman nila kagad masabi sa mga parents nila. Mas sasabihin pa nila sa mga friends nila. Pero pag parents, ay, baka mamaya pagalitan ako ni Baglang Mami, biglang Ate, agad diba? ay, wag mo na anak, wag yan. Diba? Ganun tayong mga para siguro ganun yung nagiging ng mga bata, thinking ng mga bata, ay naku, baka mag-iba yung isip sa akin ni mami, ni ganyan, diba? Kaya minsan, yung mga bata, malalaman mo na lang na lalapit sa'yo, pwede ka po bang kausapin? Parang kinabahan ka, no? Diba? Napaka-unusual. No? Kumbaga, anong meron, diba? So, yung nakakalungkot minsan, Huwag ka diba? po mabibigla. Oo nga eh. Pero ako ngayon pa lang, nag-pray na talaga Hindi, ako pero alam mo, eh. dapat dun sa parenting namin, sa couples, diniscuss namin yan eh, mga parenting tips, no? Yung mga anak natin, dapat pinag-pray natin sila regarding Yes. sa mga future mates nila. No? Oo. Kahit mga bata pa, or even, minsan nga nakarinig ako yung sa prayer about dedication. Sa dedication yun eh, pinagpipray na yung future na mapapangasawa ng, Oo. ng bata, ng sanggol. Na totoo naman tayo mga parents dapat pinagpipray na yun. Para hindi yung kung kailan nandyan na, tsaka mo pala yung pagpipray, parang too late na. So maganda na pray mo na, para at the same time, bigyan na rin sila ng wisdom ng Panginoon sa pagpili. At yun nga sabi, di ba, paghintay sa tamang panahon. At saka isa rin sa dapat hindi mo lang sinasabi, bawal ka magkaroon ng karelasyon, ng girlfriend, ng boyfriend. Maganda na ipaliwanag mo rin kung bakit, di ba? Oo. Para hindi sila bakit bawal? Bakit sila pwede? Bakit yung mga classmate ko pwede? Na maganda na maintindihan nila na kaya mo ito ginagawa sa kanila, di ba? Para, kumbaga mas ma-prepare sila pagka nandun na sila sa tamang age. And yung tamang person na hindi lang basta kung sino na lang. Oo. Kasi diba, nakakalungkot na minsan, diba malalaman ko na gano'n yung nagiging case, no? Mhm. Lalo na sabi ko nga ako talagang pinag-pray ko nga yung mapapangasawa ng anak ko, Yes. ay magiging girlfriend pa lang. Girlfriend pa lang. O, Ay, crush muna ka. Ay, gano'n na. Oo, gas nalagay na ko sa kanya na kapag ka naligaw ka, may possibility na siya yung pwede mo makatuluyan pagdating ng panahon. Talagang inaano ko na yun sa kanya, pinag-pray ko na yung magiging girlfriend niya, and then hanggang doon sa mapapangasawa niya. Mhm. Talagang Mhm. noon pa lang pinag-pray ko. Dapat talaga. Oo, na
na ano na maging successful yung yung marriage life mo. So kasi syempre masarap isipin na hindi nagsisisi, no? Ayoko dumating sa point na magkakaroon ng na hindi magandang relationship, no? So, ngayon pa lang, mahalaga po na pinag-pray niyo na talaga yung future ng anak niyo. Kasi, maganda po kasi yung guidance ng ng Panginoon. And at the same time, syempre, yung magulang din, diba? So, pero maganda talaga yung pinagkakatiwala natin, yung future ng anak natin sa Panginoon. Yes. So, maganda po ito. So yan no, isang book pa lang yan. Ate, magkano ang price niya? Ang price niya po is 675. So, ilang chapter po ba meron po? Marami po ito. So, may mga part 4, pero hanggang chapter 21. Doon po, every chapter no, mababasa niyo po. Malaking po ito. Malaking tulong po ito para sa, syempre sa parents na rin, no? Hindi lang naman sa para ito ginawa para sa mga anak. Syempre po, parents and at the same time, yung ating mga anak. Diba? Kasi mahalaga po na hindi ko mo magulang ka, ikaw na lang yung tama. No? Mahalaga yung kahit paano, natututo rin tayo sa mga ganitong talaga, sa mga ganitong author, no? Mga well-known author, yan. So yan po ay 675. Balik na po siya sa kanyang regular price. Yes. By the way, thank you sa lahat ng mga customers, sa aming mga kaibigan dyan na naka-avail ng aming grand sale last week. Nawa yung lahat ng mga books and references na nabili niyo ay talagang magamit niyo. Ayan. Sige, ito naman sa akin. The Unshakable Truth. Yan. Ang kanyang co-author dito ay yung kanyang anak, si Sean McDowell. No? Ito, maganda rin to. The Unshakable Truth. Ito yung mga katotohanan na dapat alam natin na talagang hindi na siya shaken din. No? Kasi once na yung belief mo ay hindi ganun ka-stable, diba? Parang ang hirap pagka ganun eh. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun din yung way of life mo, yung way of thinking mo, yung mga principles mo. So, dapat yung pinaniniwalaan mo stable, no? And ito, Unshakable Truth, dito tinuturo yung mga biblical truths. Yan, sabi nga dito, 12 essentials of a relevant faith. Yung faith na meron ka. Yung mga katotohanan na to na talagang hindi ito nakabase sa kung ano yung tradisyon ngayon o kung ano ang kultura ngayon, no? So, kung ano siya sa simula, yun na siya talaga, no? Yan. So, makikita natin dito what the Bible says about God, His Word, about sin, and then yung about Christ. Kasama na rito yung atonement of sin. Yan. Then the Trinity, the Church, at marami pang mga, sabi nga, bedrock of Christian faith, no? Na dito nakasalig din yung ating pananampalataya na kailangan dapat unshakable siya, no? Kundi matutulad tayo sa full man who built his house upon the sun, no? Na pag dumating na yung yung storms or even yung mga ibang katuruan, dahil nakabuild lang siya sa sun, madali siyang matangay, no? Or madaling bumagsak yung kanyang pananampalataya. So ito ay napakaganda. May mga evidences din dito to support yung mga basic truths na yun, and how each truth is relevant to life, how you can live out this truth in relationship with God and others, kung paano mo isasapamuhay ito, maging sa ibang tao. At the same time, kung paano mo ipapasa, no, itong mga katotohanan nito, yung katotohanan na meron ka, paano mo naman ipapasa sa iba, sa iyong mga anak, no, or sa iyong mga kaibigan. Ang hirap kasi ipasa yung isang bagay na ikaw mismo hindi mo talaga pinaniniwalaan, no. Dapat ikaw talagang solid yung pinaniniwalaan mo. Kumbaga confident ka doon sa pinaniniwalaan mo. Yun nga, sabi ko nga kanina, kakatuwa si Josh, no? Kasi talagang naghanap siya ng mga ebidensya. Si Josh kasi, nag-undergo din siya ng pre-law, no? So pagdating sa mga evidences, so may alam siya. So talagang nag-dig siya ng mga
evidences para ma-disapprove yung Christian faith ng kanyang mga isang grupo ng mga Christians, college students na nag-challenge sa kanya. Pero it turned out na siya mismo ay talagang naniwala. At yun nga, pinakahayag niya yung mga katotohanan na to sa pamamagitan ng sermon, sa kanyang mga speaking engagement, yan. At syempre sa mga books na ngayon ay nakarating na nga sa atin. So itong book na to, The Unshakable Truth, ang price din nito ay 675 din po. Ayan. Ano ba? Wala yung ating sama-sama. Ayan. Next naman, yung evidence that demands a verdict. Itong evidence that demands a verdict, actually matagal na po ito. So, before po, alam ko hardcover to no? So, pero dahil na-locally print na po ng CLC, mas bumaba po yung price niya, no? And, maganda po ito, lalo na rin po ito, no? Yan, another na give ideas for pastors, no? Kasi, ito ay about Christian theology. So, pagagamit po nila ito, lalo na doon sa mga nag-online class na ating mga mga gusto yung mga nag-Bible school na, no? So, magandang reference niya rin po ito na pwede niyo po mabasa para po makatulong para sa inyong pag-aaral. So, ito po, isa po dito sa naging endorse, si Liz Strobel, si Ravi, and then si Kay Arthur, no? Mga din, mga kilalang authors din. Oo, kasi si Ravi, di ba? Marami na rin po siyang napatunayan, marami na rin po siyang book na na-release. And before talaga siya kunin ng Panginoon, no? At talagang masasabi natin na na isa po siya sa nag-recommend itong evidence that demands a verdict. So, yan po. Ito po ay isa lamang po ito sa mga nagawa ng ating author na si Josh McDowell. So, nawa po ay maging po ito sa inyo, no? Maging tulong po ito sa inyo. Aming mga tinatakal or pinipresent po na sa inyo. And actually po, bago po kami mag-present po ng libro, talagang chine-check po na namin kung ano yung pwede po namin i-offer sa inyo. Kasi lahat naman po ito pinapakita namin, magaganda po talaga. So, kasi gusto rin naman po namin na hindi lang po ang ministry ng CLC ang mag-benefit, at the same time, kayo rin po ang mag-benefit ng ating ang amin po pinapakita sa inyo. Ito po ay tulong lang po, no? Para magkaroon lang po kayo ng idea kung ano po itong mga librong na-publish ng CLC. At least, madali na po na at least may idea na kayo kung ano ba itong mga ito sinasabi po. Pero mas maganda po na magkakaroon po kayo ng copy nitong mga to. Kasi very helpful po, no, para sa bawat isa, no, na kung magkakaroon po kayo nito. So, halaga po, no, na malaman natin ng quite rule of bricks talaga. So, magkano na nga yung ating evidence? magkano na nga ba ito? 995. 995. Yan po ang kanyang So, diba? So, ano lang naman po Yan, ito pa, isang book from Josh McDowell din. Ang author niya ay si Dick Day. How to be a hero to your kids. So, another parenting tip, parenting book. Although, wala naman talagang school of parenting na pwede nating pasukan, no, para makakuha tayo ng pero yung mga daily experiences, doon tayo natututo. At the same time, yung mga ibang parents din, natututo tayo sa kanila. And of course, syempre, andyan ang salita ng Panginoon, yung ating basic standard reading na kompleto na. Yan. So, ito ay another, maganda din, no, na, kasi usually mga kids, no, mga bata, parang they look after talaga yung parang
hero figure, maganda na ang hero nila, yung parents nila, no? Parang, wow, ito yung tatay ko, ito yung nanay ko. Pag Yan. lumaki ako, gusto ko, or makapangasawa ko, gusto ko makakuha ako ng mga katulad ni Mami, katulad ni Daddy. So, ito more on tips for parents, no? Sabi nga, how to be a hero to your kids. You will learn how to demonstrate the kind of compassion, character, and consistency that all adds up to being a positive role model. Yan. Kailangan tayo mga parents, tayo talaga yung role model. Bago pa man nila makita yun sa iba, unang-una na sa ating mga tahanan. And tayo yung tayo mga parents ang kanilang unang-unang model, whether ang minomodel ba natin ay good or bad, pero tayo unang nilang nakikita. Tayo yung kanilang mga unang teachers. Yes. Yan. At isa pang alam ko isa pang pinakakilalang book din ni Josh McDowell is yung More Than a Carpenter. Yan. Hindi ako nagkakamali, 27 million copies ang na-distribute namin. So maganda rin. Actually, alam More ko, Than a Carpenter. ganito din yun eh. Actually, wala na kami noon. So, yan po. Ganito rin po yun, kalaki, yung More Than a Carpenter ni Josh McDowell. So, yan. Ito rin po pala, answers to top questions, no? So, hindi lang pang parenting, pang relationship, pang Christian Teo. At the same time, no, ito rin po ay malaking tulong, no? Ito rin po ay sabi nga Christian Teo and apologetics. So, sabi ganon, how do I know God exists? Yun po yung naka-include dito, no? Mga question, mga basic questions. So, Yes. minsan hindi na natatanong ba? Pero, at the back of our mind, nandun yung mga question na yun na magandang masugot talaga. Yan, ano pa, can you prove Christianity to be true? Sabi, don't all religions say the same thing? So, marami pa pong naka-include dito sa sa book na to. So, kumbaga, answers to top questions. So, yan Yes. po. Hindi nga lang pang pamilya, hindi lang pang sports pa. So, Pang spiritual pa. so, ito po ay si Josh McDowell. Halos lahat na yata ay inano niya na eh. Tawag to, sinulat niya na eh. Kumbaga, ilang book, di ba? Sa isa nga lang, ang hirap magsulat eh. Mag-isip ka nga lang, hirap na mag-isip eh. Nila, yung walang isip, no? Ay, dito pa sa mga librong ito, nasa harapan, di ba? Parang, okay, wow, di Yan. ba? So, salamat talaga sa ating mga Christian authors, no, na malaking may tutulong din sa atin. Yan, para mas may paliwanag pa. So, salamat kay Pastor. Yan, kay Pastor Josh McDowell sa mga libro na kanyang sinulat. Ilan lamang po ito? Sabi ko nga, more than 150 Ilang books. taon na ba ngayon si Actually, siya parang kaedad lang siya halos ni John MacArthur. Kasi, so mga nasa 80. 80? Kasi 1939 siya. Kailan kaya siya nag-start magsulat? Siguro Teenager? hindi. Kasi nung college nga siya, skeptic nga siya. Okay. Hindi nga siya naniniwala. Sabi nga niya dun sa grupo ng mga kasi itong grupo ng mga college students pero tsaka may faculty din yun. Parang kakaiba sila. So sabi niya ganun, bakit anong kaibahan niyo sa iba? Yan. Alam mo ang sinagot ng mga nila? Jesus Christ. Nung marinig niya yung Jesus Christ, dahil nga skeptic, parang hindi naman yan. Yung religion, hindi naman. Pero sabi nga ng mga student, hindi religion, yung relationship, Jesus Christ, not the religion. And then yun, challenge siya. So, niready niya yung kanyang mga papers, mga Kaya paperwork nagsulat na na siya, no? kung mga ebidensya. Siyempre, pagka mga law student, siyempre, alam nila mga investigation, kumbaga. Diba? So, yun. So, meron pang isa na, di ba meron pa tayo, yung case for Christ,
Kay Liz Yung- Robin. Yung taste for Christ. Di ba parang ganun din yung ano niya? Tama ba ako? Yung story niya. Yung pinag-aralan din niya, yung kaso ni Cristo, only, in the end, siya pala yung talagang maniniwala. So, yan. So, yung mga evidences na talagang hindi mo masasabing parang ano lang yan eh. Parang wala yung gawa-gawa lang. Okay, kaya nagkaroon siya ng book na evidence at demand sa verdict kasi life-changing truth for a skeptical world, you know. Kaya niya naisulat to. Yung ibang mga atheist na eh, di ba? Parang, bandang huli, naniniwala din sila eh. Kasi Oo. yung hirap mo Kaya nga, di ba minsan nakakalungkot na may narin na hindi naniniwala sa Panginoon. Yan. So, hi, hello po kay hindi mo mabasa. Jessie Sales. Sales. Yan. Yan. Kasi hindi ko alam kung At saka kay Pastor Pastor Ray Raso, kanina nandito ka lang, sir eh. Yan, di ba? At least meron siyang actual tsaka virtual. And kay Paolo Perez. Yan, hello po, Hello po sa magandang ating hapon. viewers. Yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat na nawa ay natuto po kayo sa amin pong na-share or Kahit pa paano nabigyan natin sila ng konting overview dun sa mga books. yes Yeah, po. at least may ilang books na silang alam na sinulat ni Josh McDowell. Ayun, and thank you dun sa mga co-authors niya. Yes po. So, itong mga susunod na araw, i-feature natin yung iba't ibang mga authors na meron silang iba't ibang mga books ng mga authors. Yan. Para at least malaman din nila. Bagamat hindi namin maipapakita sa inyo lahat ng kanilang sinulat. Yan. Pero yung mga books natin na available dito sa aming bookstores. So, yun lang po. Magandang hapon po muli. Yan. Sige, i-close tayo ni Ate Ria sa panalangin. Salamat po muli sa inyo lahat sa bumili po ng aming sale last week. So, Yes. to God be all the glory talaga sa lahat ng niya, ng ginagawa niya sa ministry na meron. Sige po. Tayo po ay nanalangin. Panginoon, kami po ay muli na nagpapasalamat sa kabutihan mo at katapatan mo sa buhay namin. Patuloy kami, Panginoon, na nabubuhay dahil sa biyaya mo. At salamat po, Panginoon, sa mga libro na meron kami dahil patuloy kami natututo, Panginoon, sa bawat pahina na nababasa. Nawa ito po ay magsilbing Lord na aral or lesson, Panginoon, sa aming buhay upang ito po ay ma-share namin, Panginoon, sa mga aming kaibigan, mahal sa buhay, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa ministry na meron kami dahil patuloy nyo pinaparanas ang katapatan niyo, Panginoon, sa ministry. So, at salamat po sa aming mga partners, salamat po sa mga customer na patuloy niyo idinadako, Panginoon, dito sa CLC Ministry. Patuloy niyo pagpalain ang aming mga partners, O God, sa ministry. At nawa, kami po ay makatulong din, Panginoon, in the same way sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Sa iyo lamang po ang papurit sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po, kita-kits po ulit tayo bukas ng hapon. Paalam po. Bye-bye.